Good morning guys! It's Saturday morning. Tapos ito na-recall ko ulit dahil nasa Exodus 23 ako. It's about going with trends. Kasi ang nakalagay sa Exodus 23:2, do not follow the crowd in doing wrong. Parang di ba ngayon, super nagtitrending yung mga bagay na hindi maganda dahil din siguro sa ang nakikita nilang gumagawa nun is a celebrity, kilala, sikat, 'di ba? So yun yung mga nagiging models nila sa mga ganung trends. Tapos kahit hindi maganda, kahit bastos, kahit nakakasama, kahit hindi magandang pakinggan, ang ginagawa ng mga tao is they still follow it. Kasi nga sumikat kasi isang taong kilala, isang sikat yung gumawa. Tapos yung mga kahit yung mga pananamit, yung mga the way they act, sinusunod din ng mga tao. And pati na rin yung ugali, 'di ba? Kasi ngayon yung mga celebrities, nakikita na din natin yung mga ugali nila behind the scene. Kahit nakikita natin na hindi maganda yung asal ng isang tao, alam nyo ang nagiging isip pa ng mga ibang tao, at least hindi plastic. Parang napapervert pa, imbis na i-call out siya, mas nagiging sikat pa siya and mas tinatanggap ng tao kasi nga sikat at kilala yung gumawa, yung pinag-uusapan, 'di ba? And ito yung sinasabi na do not side with the crowd. Kasi dito sa mundo, majority wins 'Di ba? Kung sino yung mas madaming naniniwala, yun ang totoo. Ganun sa mundo. But then, yan yung dapat nating i-stop. Kasi hindi lahat ng bagay na pinagkakasunduan ng mas madami ay tama. Diba? Ito another testimony of mine. Nung nasa call center industry ako, I was at my best in terms of career. Yung career opportunity nandun, career growth, and yung career path ko, it's super clear. And talagang nahone ako for my responsibility, and I was able to apply yung mga natutunan ko. But then, alam nyo ba, that I was also at my worst? Kasi sa call center industry, parang lahat ng kasalanan nandun na. And sa mga tulad naming mahihina na nadadala kami. And alam niyo ba that God tried everything para tumigil ako sa bad habits. Binigyan niya ako ng maraming problems, like variety of problems sabay-sabay. Family problems, relationship problems, personality problems, identity crisis. Lahat na. Though, alam nyo yung devil, lumalaban din siya. Yung career ko, pinabongga niya. The connections, yung feeling na nandun ka, yan yung trabaho mo, yan yung designation mo, yung pride mo. So, yun yung panlaban ng devil sa akin. Yun yung panlaban ng devil kay God para hindi ako umalis doon. Pero si God, siguro talagang love niya ako and gusto niya akong maalis doon. I was the lost sheep. So, ang ginawa niya is, yung final blow niya, financial problems. Para umalis ako doon at mag-abroad ulit. And I was so glad na umalis nga ako doon. Kasi pag nasa ganung environment ka, yung crowd, yung culture, nalubog din ako. And I think I was so dirty. I was so sinful. Kaya din siguro, kailangang maalis ako doon. Yun yung sinasabi nila na kapag mahina ka, huwag ka munang sumabak sa isang bagay kung hindi mo kaya kasi malulubog ka.
Pero ito, hindi ko sinasabi na lahat ng nasa call center is bad ha. Nasa sayo yun. But then, sabi ko nga, sa mga marurupok and hindi ka dun ka-strong sa values nila, sa innocence nila, mahihirapan. So, kailangan talaga ng guidance ng Holy Spirit. So, talagang dapat kilala mo si God para hindi ka na nawawala.